Ang episode 3 ng Bungo Stray Dogs Season 5 na pinamagatang Hero vs Criminal, ay magsisimula 2 linggo bago ang insidente ng Decay of Angels. Nakilala ni Dazai si Akutagawa at hiniling sa kanya na maging kanyang mga tainga ngunit huwag kailanman makialam upang manatiling hindi natukoy. Ipinaliwanag niya ang plano ni Fyodor na sirain ang mundo at humingi ng tulong sa pag-save nito, ang agency at Atsushi. Tumanggi si Akutagawa, lalo na nang marinig ang tungkol kay Atsushi. Pasimpleng ngumiti si Dazai habang nagpapahiwatig na tutulong si Akutagawa. Pinutol nito hanggang sa kasalukuyan ang pananakot ni Fakuchi kay Atsushi. Pumasok si Akutagawa at nagkomento na mas mabuting huwag niyang saktan si Atsushi dahil ang Were Tiger ay lalo lang nakakainis sa tuwing siya ay nasugatan. Siyempre, nagagalit si Atsushi ngunit nabigla nang makita siya. Inihayag ni Akutagawa na ayon sa mga tagubili ni Dazai, dapat siyang manatili sa likod ng mga eksena maliban kung makakita siya ng signal ng usok. Naghinala pala si Ranpo at sinindihan ang flare para hudyat siya. Sa lahat ng ito, nagdadalamati si Fakuchi sa katotohanan na lumitaw ang isa pang nakakainis at matalinong gumagamit. Lalo siyang naiinis na mukhang hindi siya nirerespeto ni Akutagawa bilang senior. Tulad ng para sa miyembro ng Port Mafia, sinisira lang niya ang silid ng makina upang walang backup na makakarating mula sa daungan habang plano niyang patayin si Fakuchi noon at doon. Naalala niya ang pagkikita ni Dazai sa parehong kagubatan noong bata pa siya. Ipinaliwanag ni Dazai na inimbitahan niya si Akutagawa na sumali sa Port Mafia at makipagtulungan din sa Atsushi para bumuo ng bagong sandata laban sa demonyong si Fyodor, pangarap ni Dazai na makagawa ng bagong henerasyon ng Double Black. Kaya't handa akong tumulong si Akutagawa, kahit na nangangahulugan ito ng pagliligtas kay Atsushi. Kumpiyansa siyang umatake ngunit ginamit ni Fakuchi ang isang simpleng rehas na humahati sa barko sa dalawa. Naiwasan ito ni Akutagawa sa kanyang determinasyon na tulungan si Dazai, ngunit nadaig siya ni Fakuchi. Bago niya maibigay ang nakamamatay na suntok, hinayla ni Atsushi si Akutagawa at tumakbo. Sa loob ng barko, nagalit si Akutagawa na tumakbo sila dahil ang kanyang misyon ay patayin si Fakuchi at hindi maintindihan ni Atsushi kung bakit. Sinabi ng miyembro ng mafia na ito ay dahil kung hindi siya magiging kapaki-pakinabang kay Dazai. Siya ay pinalitan na ni Atsushi ngunit marahil siya ay isang pagsubok na kailangang lagpasan ni Akutagawa upang makuha ang pag-aproba ni Dazai. Bigla silang naputol ng isa sa mga opisyal ng UN na nagkunwaring sumuko bago sila barilin na madali nilang naiwasan. Sinakal siya ni Akutagawa at sinubukan ni Atsushi na pigilan siya sa pagpatay sa opisyal. Bumagsak ang lalaki, buhay ngunit walang malay at naantig si Atsushi na tinupad ni Akutagawa ang kanyang pangako hindi papatayin ang sinuman sa susunod na 6 na buwan. Habang tumatakbo sila, nagtataka si Atsushi tungkol sa susunod nilang plano ng aksyon. Gayunpaman, nahulaan na ni Akutagawa ang diskarte ni Dazai habang ipinapahayag niya na kailangan nilang pagsamahin ang kanilang mga kapangyarihan upang mapalabas si Coco Zesso sa parehong paraan na nilalabanan nila si Fyodor. Gayunpaman, kung ang Fakuchi ay sumalakay bago sila gumawa, si Akutagawa ang unang mamamatay na sinusundan ni Atsushi. Nakabuo sila ng isang plano na sundan ni Fakuchi ang isang submarine na walang tauhan dahil mas malaki ang hanay ni Coco Zesso sa ilalim ng tubig. Gayunpaman, hindi nila maabot ang submarino dahil naninigarilyo si Fakuchi sa harap nito. Sinusubukang suyuan siya. Iniisip ni Atsushi kung gusto niyang sirain ang mundo dahil sa nakita niya sa larangan ng digmaan. Ang sabi ni Fakuchi ay oo habang kino-question niya mismo ang hustisya. Siya ay nagdusa ng husto ngunit ang kawalan ng pagkilala ang siyang nagpapasiklab sa kanyang galit. Madali niyang pinabagsak sina Akutagawa at Atsushi habang sama-sama silang umatake at ipinagmamalaki na natalo niya ang 100 gifted user ng mag-isa. Tumangging umatras si Akutagawa habang pinipilit niyang itayo ang kanyang mga sirang buto. Pinasisigla lang nito si Atsushi na ayaw ipakita ang kanyang kahinaan sa kanyang kaaway. Gayunpaman, handa na si Fakuchi habang hinuhugot niya ang 1500 taong gulang na espada na si Amino Gozen na may kapangyarihang magpadala ng talim nito sa ibang lugar at oras sa pamamagitan ng portal. Nang hindi gumagalaw, sinaksak niya si Akutagawa at Atsushi mula sa likuran. Sa pagbagsak nila, inihayag niya na maaaring talunin siya ng dalawa sa pamamagitan ng isang nakakasakit na pag-atake ng tigre at ang pag-atake ni Rashomon ni Akutagawa mula sa likuran.
Nag-alinlangan si Atsushi at nagsisisi siya dahil kailangan niyang magtiwala na makakayanan ni Akutagawa ang pananambang. Samantala, tinatawanan ng isang nasugatan na Akutagawa si Fakuchi habang sinusubukan niyang umatake muli. Tinapakan siya ni Fakuchi dahil hindi niya mauari kung bakit hindi matanggap ng miyembro ng Port Mafia ang pagkatalo. Gayunpaman, napahanga siya nito at nag-aalok siya ng isang panukala patayin si Atsushi kapalit ng pagiging mentor ni Fakuchi. Pagkatapos ay ibabalik niya si Akutagawa sa Dazai bilang ang pinakamakapangyarihang matalinong gumagamit. Sinubukan ni Atsushi na mga tuwiran sa kanya ngunit itinuro ni Fakuchi na ang mga motibasyon ni Akutagawa ay nauugnay kay Dazai, hindi nagel iligtas sa mundo, kaya wala siyang dahilan para patayin siya. Inihayag din ni Akutagawa na mayroon siyang sakit sa baga at wala na siyang maraming oras para makuha ang pag-aproba ni Dazai. Nanangil siya at biglang nagkaroon ng epiphany si Atsushi. Napagpasyahan niya na kapag nalaman ni Dazai na pinagtaksilan ni Akutagawa si Atsushi, hinding-hindi niya ibibigay ang kanyang pag-aproba kaya hinding-hindi siya pagtataksilan ni Akutagawa. Naninangil din si Atsushi, ngunit pinagsasama nila at pinalabas ang pag-atake ni Koko Zeso. Mabilis nilang pinatay si Fakuchi at kinuha ang pahinang nagbabago sa katotohanan. Ngunit may naramdaman ng mapansin ni Atsushi na naputol ang talam sa dalawa at nawawala ang ikalawang kalahati. Biglang nag-rewind ang orasan at sa sandaling pinakawalan si Koko Zeso, ipinadala ni Fakuchi ang kanyang talam sa nakaraan at hinati ang dalawa. Nagbabago ang hinaharap at hindi nila pinatay si Fakuchi. Nagtanong si Fakuchi kung mayroon silang anumang huling salita at sinabi ni Akutagawa na kailangan lang niya ng aksyon. Minamanipula niya ang kanyang kamiseta upang gupitan ang sahig at kumuha ng pamatay ng apoy. Pinakawalan niya ito, at sa dilim, siya at si Atsushi ay nawala. Gayunpaman, ibinalik ni Fakuchi ang oras gamit ang talim at pinutol ang fire extinguisher sa dalawa. Pagkatapos ay kinukutya niya ang mga huling salita ni Akutagawa at nilaslas ang kanyang lalamunan habang si Atsushi ay sumisigaw.